Magandang araw po mga kaibigan. Nandito na tayo sa last part ng pagdedemo natin ng isang lending and financial system na gawa sa Visual Fox Pro. Pupunta na po tayo sa accounting portion na napaka-importante po sa pag-operate ng kahit anumang business. So, tingnan uli natin yung loan na nirelease natin kay Bonifacio Andres. Gumawa tayo ng disbursement numbered, ayan, 285. Tignan po natin yun kung ano yung laman ng voucher number 285. Ayan po. Let's find the number. Ayan pala. It's the latest disbursement na ginawa natin. So, based dun sa pagka-release ng loan natin, ang entries na na-produce ni Fox Pro ay ito. Debit side, 12,062 pesos. Loans receivable. Mapapansin po ninyo yung ibang entries natin, unearned pa sila. Unearned, no? Uncollected. Ibig po sabihin, hindi pa natin natanggap or hindi pa natin pinakinabangan yung pera na yon. So, kung magbabayad si Andres, or actually may in-encode na tayo na payment niya. Tignan po natin yon. So, eto, nagbayad siya ng 1,596 with OR number 6769. So, tignan po natin kung ano yung entries na ginawa na atin doon. So, print reports po, sa cash receipts book po tayo. Let's find that number. Okay. Check po natin ulit. Ay, mali yung nakopya ko. Nakopya ko is 6769 po, dapat. So, sa ating cash receipts, ayan. Si Bonifacio Andres, 1,620.40 yung binayaran niya. Papansin nyo, ang buong binayad niya is 1,596 sa loans receivable. Ibig sabihin nito, nakahalo dito yung ating principal o yung puhunan natin at yung ating kikitahin sa kanya. So, paano natin ngayon marirealize or mahihiwalay yung kanyang binayad or yung ating kinita sa kanyang binayad? So, si Fox Pro po meron siyang, ayan, number 11. Distribution of loans receivable collected to interest income. Ano po? So, tingnan po natin yon, yung kanyang binayad. It was August 30. Tingnan po natin kung i-distribute niya natin yung kanyang binayad. Okay. August 30. Proceed tayo. Okay. Tinatanong niya kung gagawa na ba tayo ng mga entries sa kanyang pagdidistribute. So, initially, wala muna tayong posting para makita natin yung resulta. Ayan po. Sa penalty kasi wala tayong problema. Talagang income na yun no? Pero dito sa 1,596, ang principal nun is 1,323 lang po. No? Ang interest, 172 pesos. And yung iba pang unearned natin. So, subukan natin ngayon, gawa tayo ng entries or mag-post tayo nung ating na-realize na income. So, ulitin po natin, Proceed po tayo. Okay. So, i-click ko ngayon yung post. Gagamitin yan, JV number is 243. Okay. So, same, ilalabas niya yung ating Excel for printing. Tsaka pipirmahan ng ating accounting clerk. Tingnan natin yung journal entry natin. Ayun. So, ang ginawa po ni Fox Pro, binawasan niya ngayon yung ating unearned.
unearned income. Binawasan niya ng 253. Tapos, naglagay na siya ng income na 255. Okay. So, before our demonstration, ginawa ko na kanina itong for the whole month of August. Okay? So, ang total collection natin is 946,000. Out of that, ang ating interest ay 87,934. Okay? Silipin po natin panandalian yung 1 month na yon. Huwag na tayong gumawa ng posting. Ayan, proceed po tayo. No posting tayo, no? So, kadalasan kasi ang ating accounting department or ang ating accounting staff, para naman hindi masyadong napapagod, ginagawa nila once a month na lang ang posting. Okay, so gaya ng ginawa natin ngayon, pinapakita niya, gaya ito, si Wilson Amy, nakapag-budget ng 4,850 from August 1 to August 31. No? Out of that, ayan, no, na-divide na naman yung kanyang binayad. So, for everybody na nagbayad, ang total natin is 946,000 na collection. Interest doon is 87,000. Tignan po natin sa ating journal entry. Okay. Ayan po, 87,000. Bakit naman natin gustong malaman yon? Siyempre, yung mga boss, gusto nilang malaman kung kumikita ba yung ating kumpanya. No? Posible nga 87,000 yung interest income mo. Kaya lang, yung expense naman is 100,000. Malulugi tayo. So, ang next concern ni boss, ano ba yung mga expenses? Okay? So, sa example na natin dito, pwede natin i-feed yung ating mga expenses dito rin sa JV or sa general voucher. No? Gaya nito. August 31, nagpa-payroll tayo, no? 16 to 31. Salaries natin, 96,000, no? Etc. Mga SS premium, cash band, etc. Depende na sa kumpanya kung ano i-feed niya. Okay. So, paano natin matiderive ngayon yung ating income statement? So, pasukin natin yung ating mga books ngayon. So, meron tayong 3 books ang ating disbursement book, yung pagre-release ng ating loans, cash receipts book, na nakita na natin, yung mga collections natin, saka yung ating journal entries or general journal voucher, kung minsan ang tawag nila, or general journal book. Okay. Tingnan natin yung sample output ng mga reports na yon. So, tingnan natin yung disbursement book ng isang araw lang kasi napakalaki nung malakas ang volume of transaction ng kumpanyang ito. So, proceed tayo. Okay. Yes. Tingnan po natin. Ayan. So, makikita natin, total ng isang araw, ayan, no? Cash in bank, makapagpalabas siya ng 120,000 sa cash in bank. Ang katumbas nun, 141,000 na loans receivable. Na eventually, makikita natin yon na pag na-collecta na natin, doon pa lang siya magiging income. So, cash receipts report, ganun din po. Makita na natin ito sa previous video, pero review pa rin natin. Yes. Ayan, for 1 day, total collection is 77,957.
Next, journal report. Tingnan natin ang journal report natin for August 16. Ayan. So, meron din tayong realized income na, remember po, ano, sample lang po ito. Sample lang po ito. Kaya nagkakadoble-doble yung mga entries natin. Okay, so meron tayong income na nakabook sa journal report. Ngayon, kung titignan natin yung ating 1-month journal report, August 1 to August 31, no? Ayan. Okay, so for the whole month of August, meron na tayong, ayan, no, advances to officers and employees, accrued expense. Ayan po, yung mga terms na yan, ang pinanggalingan niya yung ating mga accountants. Salaries and wages, 186,000. No? Sila ang mag-specify kung anong entries ang gusto nilang gamitin. Ang trabaho lang ni Pax Pro is nire-report back niya. Totoo po yung idea na garbage in, garbage out. Kung ano lang yung in-encode mo sa kanya, yun ang ibabalik niya sa'yo. Kaya lang, mabilis ang kanyang pagre-reporting. Kung gagawin po nila ito manually, napakahirap. So, next po tingnan natin yung summary trial balance natin. Okay, tingnan natin ang ating summary trial balance for the month of August. Ayan. So, mag-focus tayo sa ating saan ba nanggagaling yung kanyang balances or totals. Tignan po natin itong si loans receivable. Ano po? Kulayan natin ng yellow. So, si loans receivable, ang beginning niya, 4.8 million, tapos nag-credit ng 1.7 million. Naka-collecta tayo ng 946,000. So, dapat nabawasan na yon. Kaso nag-release din tayo ng 1.6 million na nag-release na naman tayo. In and out po kasi yan hindi po mabubuhay yung kumpanya natin kung di tayo magre-release ng loan. So, out of that, unadjusted balance natin is 3.8 million. Ibig sabihin, merong tayong nakalabas or expected na masingil na 3.8 million na loans receivable. Okay? Wala po tayong adjustment. So, finally, sa adjusted natin, 3.8 pa rin. Tapos, meron tayong column na income statement and balance sheet na column. Which, titignan natin mamaya kung paano niya gagamitin itong mga total na to. No? So, gaya ng yung ating salaries and wages kanina. Saan ba yung ating adjustments? Ayun, salaries and wages po natin. No? Dahil pinasok nila ang pasweldo natin, salaries, kulayan po natin. Yellow. Ayan. Okay po. Ang salaries po kasi, gastos ng kumpanya yan. Nababawas sa kanyang kinikita. Okay? So, ayan po. Sa income statement, kasama po siya, meron po siyang effect sa ating kikitahin. So, all titles po, they should appear dito sa ating summary trial balance. Ayan po, So, nakita natin from disbursement, cash receipts, journal report, nakapag-produce na tayo ng summary trial balance. So, ito na po ang mga napaka-importanting report na kailangan ng ating boss. So, tignan po natin, comparative statement of operation,
Monthly po kasi ito eh. So, we just need to provide the month and the year. Ano? So, let's proceed. Sa madaling panahon, naibigay ni FoxPro sa atin yung year 2023, comparative kasi, and year 2022. No? Yung ating kinita, no? Based dun sa, 'di ba, nag-realize tayo kanina, no? Ang kinita natin is 266,000 daw. Bumaba, kaya negative, negative 45. Last year 486,000, 266 ngayong year na to, na invento lang po ito, fake lang po ito. So, financing cost, kung nangutang yung kumpanya natin sa bangko, wala naman tayong utang eh. So, ito na po yun, no? So, salaries natin is 186,000 and so many other things. No? 186,000, total natin is 323,000 po. Nasabi ko, kumita ka nga ng 266,000, expenses mo, 323 naman. Negative po tayo sa month na ito. 56,000 po ang nalugi natin. Okay? So, try po natin yung last month, 7, 2023. Ayan, last month, malaki-laking kinita, 988,000. Ang expenses niya, 368,000. Kumita na po siya. Positive na po ang income niya ngayon. Ayan po. Okay. So, isa pang napaka-importanting report sa ating mga accountants, yung Statement of Financial Condition. So, silipin po natin as of August. Ayan. So, cash in bank, 54 million. Hindi po balansyado kasi mga fake po yung ating mga figures. Pero ito po yung presentation niya, yung kanyang assets, investments, property and equipment, yung mga ating mga computer natin, kung ating mga collector, meron silang motorsiklo, no? Liabilities. Ayan, bahala si accountant kung anong gusto niyang titles. Basta bigyan lang niya tayo ng instructions para maisama natin sa ating program. Tingnan natin yung iba pang importanteng reports naman na naging resulta rin ng ating accounting system. Ito naman is just like our accounting system, importante din sa may-ari ng business or ng ating company, kung paano nila papalaguin or i-monitor ang kanilang business. So, report number 1, yung ating pagre-release. Kasi kung wala po tayong release ng loans, wala po pang gagalingan yung ating kikitain. So, proceed po natin. Ayan. Humingi tayo ng report na for the month of July. So, mga renewal, ibig sabihin, gusto nila yung servisyo natin, kaya sila nag-renew. Yung mga new naman, mga bagong kilala pa lang natin, ang nai-release natin sa kanila is 1.4 million. Tapos yung nag-renew, 375,000. Totaling 1.79 million. So, ang makakapagsabi niya kung good ba yan or bad, syempre yung ating mga boss. Eto, aging. Palitan natin yung date. Gawin na natin as of today. No, tingnan natin yung amortization natin. Per collector. Si collector. Nakita na natin na previous video to, pero pasadahan natin
mabilisan ngayon. Mali yung parameters na binigay ko. Ulitin po natin. 9:05 lang. Okay. Okay. So, sa lahat ng hawak ni ating collector na si Pedro Reyes, ang balanse pa ng loan natin, standing balance is 1 million pa, no? Tapos, kailangan makasingil na siya ng 367,000, which is based on sa sample data natin. Ito naman, aging by maturity, yung mga nag-mature na, yun lang ang ipapakita sa atin. Kasi pag nalampasan niya na yung maturity date, ibig sabihin, napabayaan yung loan or may problema. No? Yung hindi makapagbayad ng isang araw, arrears pa lang yon. Medyo hindi pa grabe yon. Pero pag ang loan, gaya nito, August 27, may 5,000 pa siya. Medyo, management should be concerned. Ito naman, May 17 pa, 10,000 pa yung kanyang balanse. So, out of those, may total tayo dito sa baba. Ayan, 10,000 and 14,000 na hindi pa grabe masyado. Okay. Target of collectors. Similar sa ating aging, no? Ganun din. Papakita niya kung magkano dapat ang maipasok or makakolekta ni ating collector. Kaya nito. Masyado pong grabe, 380,000. Ito naman, maturing loans for the period. So, halimbawa, gusto kong malaman next week. Next week po is from 9/9 to plus 16, sabihin natin. Bakit po kailangan nating malaman to? Kasi po, gagawin ni collector, papasyalan niya si Hawkins edit. No? Kasi 9/12, mature na yung kanyang loan. Aalokay niya ngayon. Ma'am, gusto niyo pa bang mag-renew? Bayaran niyo po yung balance niyo. Parang ganun ang script ng ating mga collector. Para makapagbayad na at kung gusto niyang magpa-release uli ng bagong loan. Yan ang purpose po niya. Ito naman, collection summary per collector. Tignan po natin. Bakit? Ay, wala pala tayo, sorry. Ito, sabihin natin August 1 to August 31. August 31. Okay. Ayan po. Bakit po? Si Pedro Reyes, ayan ang collection niya per day, totaling 153,000 po ang nasingil niya for August. Baka naman ng boss natin gusto siyang bigyan ng incentive dun sa nasingil niyang 153,000. Yun po ang purpose nun. Tapos, etong ating daily comparative sales. Ayan. Sales today, collection today, last month. Mas malaking collection natin nung day na yon kaysa sa last month. Tapos, sales last month, wala. Mas malaki yung sales today. So, that's one way ng mga boss natin, hingi nila to na monitoring din para sa kanila. No? So, kung titignan natin yung 31,
Pagkakaalam ko ano 'to, eh. Oh, ayun. Wala tayong sales for 31. So, ayan po. Salamat at nabigyan nyo ng oras yung ating mga video. Ito na po yung last ng ating mga demo. Sana po sa mga susunod na video, papasok na tayo sa lessons natin sa how to program using Visual Effects Pro. Maraming salamat po ulit. Sana manood kayo next time.